ipapaliwanag po namin ang aming pong gagawin ay ang pagbibigay ng parehas na oportunidad sa ating maliliit na mangingisda na makapangisda sa malapit sa Pampang, no? Ngayon po, ang kailangan sa kanila 15 kilometers away para makapangisda sila ng malaya. Dahil kung titignan nyo yung mga struktura na yan na nasa tinatawag nating municipal waters, eh yan yung nakahambalang sa kanilang pangisdaan. With that, pilit pong pinipilipit, no, yung impormasyon at sinasabing ito ay pang-api at paninira sa kabuhayan ng maliliit nating mga mangingisda. Kapag yan po ay nalinis, ang unang-unang makikinabang ay yung maliliit na mangingisda at hindi yung mga kapitalistang sinasamantala ang yamang dagat habang sinasakripisyo ang buhay ng maliliit nating mangingisda. Kaya po natin inimbita ang media rito para obligahin ang ating mga kasama, ang local government, ang PCG, ang Maritime Police at ang DENR na bantayan ang karagatang ito at hindi na muling maulit ang sitwasyong nakikita natin ngayon. Dito po kasi meron tinatawag na thin line of legality kung kaya't nangyari ito. Una, merong ditong issue on the boundary of the municipal waters na sinamantala nitong mga ganid na kapitalista. Pangalawa, meron din ditong thin line of legality when it comes to jurisdiction ng PCG, ng DENR, ng BIFAR. Kung kaya't ngayon, sa halip na magturuan kami, nagkaisa kaming lahat, i-implement namin ang dapat gawin para sa ating maliliit na Juan de la Cruz. So hindi ko pakakahabaan ito. Ang mahalaga, malaman ninyo na mga kasama namin na kayo mismo ay kaya nyo ipaliwanag sa mga anak nyo, sa mga kamag-anak nyo, pag-uwi nyo, na ganito yung ginawa namin. Na ang ginawa namin ay pagtulong sa maliliit na mangingisda, hindi paninikil sa mga mahihirap. Kasi yun, napakahirap ipaliwanag ito sa mga taga rito kung tayo mismong operator, kung tayo mismong enforcer, eh hindi naniniwala sa ginagawa natin. So again, I've explained everything to you. Ito po yung ginagawa natin. Ang tatanggalin lang po natin dyan ay yung illegal. No? Yung malinaw, yung illegal. Ano yung illegal? Yung pong walang permits, yung pong bawal sa gitna ng dagat na sinasabi ng batas. Sino man po yung abutan natin dyan, kung meron didipa-dipa dyan, arestuhin nyo. Dahil yan po ay illegal. Ngayon, kung yan po ay inabandon na, base sa impormasyon namin, matagal pong binantayan ng Coast Guard dyan. May 1-2 buwan na nilang binabantayan para malaman kung sino mga may-ari niyan. Wala na pong pumupunta dyan. So, meron man gabi, di ba? Pero umaga, habang binabantayan, talagang wala, no? So, wala tayo ma-identify na taong pwedeng hulihin o idemanda. But now, pag may naabutan tayo, since maaga po, kakasuhan natin. Okay? So, malinaw po yun sa ating lahat. So, with that, siguro, after this, magbibigay lang ng briefing ang ating pong Penro. And ako naman po, pupunta muna ako sa likod dahil i-ayos ko rin yung sasakyan po nating mga vessel. Just to make it sure na we will operate safely and at the same time, i-check pa po muna, no? Baka inaasahan po ng media na agad tayo sasampa, alis tayo. I-check po muna ng Coast Guard to make it sure na safe po lahat tayo. And of course, ng Maritime Police, no? So with that, I thank all of you who joined this operation. Looking forward that everybody will wake up in this situation wherein there is a president who's giving his attention to such small things, no? Napakaliit na bagay nito, pero binibigyan ng atensyon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin, tayo mismo na mga maliliit, na mga empleyado ng gobyerno o taong bayan ay kailangan bigyan na rin ng pansin ito
dahil ang ating Pangulo mismo ay gumagalaw para sa atin. Kaya tulungan natin siya. Maraming salamat po. So, mayroon po tayong 6 na teams, no? Yung pong 6 na teams na yan ay composed of basically 14 po na persons, kasama po yung ating mga laborer. At alam na po natin yung ating mga assignments, no? Hindi ko na po isa-isahin. Meron na rin pong guidance tayo dyan. Meron na din pong focal point per boat. So, ang isang team po may 2 boats. At meron pong isa ding boat na nakaalalay para mag-haul po ng ating mga debris na makukuha doon. So, ito po namang lugar na ito po yung magiging command post natin at lahat din po ng ating leader o team leader doon po sa ating mga teams ay meron na pong mga information kung paano po with regards sa communication. Ano po? So, yung boat po natin available na. Siguro po pumunta na po doon yung bawat responsible persons sa mga boats na yan. Pero kagaya po na nabanggit kanina, mauna po ang ating Philippine Coast Guard, ang PNP Maritime Group po sa area to secure po muna yung area, yung periphery po ng area para po safe yung magiging operations natin. So yun po, ang target po natin muna for this day is just 10. Ano po? 10 po na actually i-declare natin abandon Sapra po ito kasi as per monitoring nga po gano'n na. Pero kagaya po na sinabi na aming USEC, pag may nakita po tayo dyan na nagtukan pa rin sa mga area na yan, wala po tayong choice but to hulihin po and i-penalize sila. Sampahan po ng necessary na kaso. So, yun po ng ating mga laborer. Pagkukwada po yung bakang wala. So ito na po, naghahanda na po yung mga sasama po sa operation ngayong umaga doon po sa Lautan, dito po sa Municipality of Cavite. At nauna na po yung ating mga kapulisan, Coast Guard, nag-check po doon sa area kung clear na ba o kung safe na ba pumunta doon. And siyempre po ito po ay pinangunahan ng DNR Yusek Benyanti Porda, kasama po katulong mga kapulisan, mga Coast Guard, naririyan na rin po yung mga media at sila po yung mga kasama sa demolish ng mga illegal na sapra. So ito po ay ginawa para mabigyan din po ng tulong yung mga maliliit na mangingisda na makapangisda ng malaya at kasi nga po ay marami na pong mga mga illegal na sapra na nagtayuan po doon sa laot. So yun po yung mission ngayong umaga na may demolish po yung mga illegal na sapra. So andito rin po yung ating mga kasamang mga vloggers. Tumangay ako ng 2 kaligo. Okay, punta na po tayo. Okay, prepare pa po papunta na po tayo dun sa pinaka-location. So dito tayo sa Boracay. Sakay tayo, aarap sa kabila ka.
ito na po guys, yung klase ng sapra na sinasabi nga po. May mga illegal po dito na nagtayo sa mga sapra nito. So ito yan, puro kawayan po yan, ano. Tapos mayroon silang net dyan sa gitna. Tapos sa gabi naman naglalagay sila ng ilaw kasi nilalagay sa ilalim para ma-attract natin yung mga isda. Ang problema nga lang dyan kapag nagbaba sila ng mga net dyan, tapos pagka ahon na nasasama pati maliliit na isda. So meron dito mga structure, mga sapra na talagang abandonado na. At iba naman po nasabihan na mag-self-demolish na po ng kanilang mga sapra dito. Naroon na po ng ating mga kasamahan, mga demolish po. Ayan yung mga pagkakot. Okay, dito na po tayo sa area mga kababayan.
inabandon ng area ng Sapra po. Alabang makina yan. Yan sila kaplas na yung net na napakalas ng bahay. Salamat sir. Si Sir Benny, isa rin siya nagkakalas. Pwede nagano na. Tatanggal na po ng mga kawayan. Inaalis na para tapos dami na ilaw, dami bumili ilaw. May parang nakabaalis. Parang disco pala yun. Parang LC no. Ano yun? Baka pan nila no, yung electric fan. Ilaw. May ilaw pala. Daming bumbilya, no? Parang May mga bumbilya. 50 lagpas ng 50. No, ito yung nakakita nyo ngayon isa sa sampung Sapra na demolition. Pero ang total number niya ay ayan. Sinihan Ayan po mga kababayan, bali 32 Sapra na yung nakaplanong tanggalin lahat. Magsisimula ngayong araw hanggang 6. Tapos ngayon po ay plano po yung 10 muna unang kanilang didemolish. So bale itong isang Sapra na to naka-schedule din po yun na tanggalin po no. And tapos ito yung tanggal din po ngayon. Mas meron pa po doon sa di kalayuan. Focus lang. Actually 32 Sapra po ito mga illegal structure po dito. So yung mga nakikita din po nating mga kawayan na nakapadpo po sa Manila Bay, posible po na dito rin gawin ngayon. Especially kapag habagat, may bagyo, natatanggal yung mga kawayan. So nakapadpo po dyan sa Manila Bay.
mahigit na 900 structures. Mhm. Hindi pa namin nakakategorize. Almost 50% doon tahungan. Okay. So yung another 50% din yung combination ng sapra, fish cakes, taklad, and fish pen. Ano yung challenges sa operation na to, sir? Yung challenges, siyempre yung pag-unawa dun sa effort. At pangalawa na hindi ang pagpapaliwanag sa taong bayan, lalo din sa mga maliliit na mga isda, na ang ultimate na makikinabang dito ay ang maliliit na mga isda dahil lalapad, lalawak ang kanilang pangisdaan using the traditional way. Ano? At the same time, yung challenge din para sa iba't ibang ahensya, tutulong-tulong, kanya-kanyang mandato, may mandato ng BIFAR, may mandato ng Coast Guard, ang DNR ay nandito para mag-coordinate bilang tinatadhana rin ng continuing mandamos bilang coordinating agency. At the same time, yung LGU, at the end of the day, LGU, hindi rin natin sila iiwanan dahil kailangan nilang i-rationalize yung gamit ng mga municipal waters para at least consistent dun sa objective natin dito sa Manila Bay. Thank you, sir. Okay lang. Last lang. Vice Admiral Fabricante on the cooperation between the agencies naman. Baka pwedeng ma-interview nyo. Salamat. Please, sir. Thank you. Yeah. Sir, could you tell us about this cooperation na lang po? Opo, ating pong Philippine Coast Guard ay isa sa mga ahensya na atasan ng ating Supreme Court na ipatupad yung mandamos. At nandito po kami sa pagtulungan natin sa ating mga kasamang agencies, lalong-lalo na yung DNR, BIFAR, ang local government units na lahat ng illegal structures along our navigable roads ay malinis po natin. At isa rin po ito sa ginagawa natin with the whole of government approach natin palagi. Ang inyong pong Philippine Coast Guard ay isa rin po sa nagpapatupad ng marine environmental protection. Alam po naman natin na itong mga illegal structures may cause some siltation and might affect yung ating mga daluyan ng mga natural water flow natin, lalong-lalo na yung mga lumalabas diyan sa atin sa Parañaque Spillway, Ilog Pasig. Yan po ating sana with this removal of the illegal structures ay malinis po natin ang ating Manila Bay on this part of in this area. At, Sir, bago tong operation, I understand, nagkaroon muna kayo ng kumbaga monitoring, inventory, bago itong operation na sa to. pagtulungan po natin sa ating BIFAR, DNR at pinapatupad nga po ito at projects na pinagtulungan ng ating Coast Guard sa pamamagitan ng ating Coast Guard District CRCL kay Commodore Cornelio at yung Coast Guard Station Cavite with Lieutenant Encina para makatulong na maayos at sana naman sa paggawa natin ng tungkulin na ito hindi lang sa makatulong sa malayang pagnabiga ng ating mga sasakyang pandagat, makatulong din po ito sa pagpapalaganap ng magandang Manila Bay sa pagdating ng panahon. Pero sir, di po ba iniikot din kayo? Daily naman yung pagronda po ninyo kahit dun sa ibang bayan po, saka cities po na may sakop ng Manila Bay. Opo. So bukod dito po sa operation na to, ano pa po ipang ginagawa natin para matigil na yung pagtatayo ng mga saprahan? Ito ating pong naipahayag po na ating USEC Antipolda na ito pong City of Cavite ang naunang nagbigay ng sa operasyon na ito at sa susunod pang mga araw ay atin pong ihikayatin din po itong mga ibang LGUs na matuloy din yung ganitong pag-remove. At nakakatuwa po na we were able to learn that some of these linis ang ating Manila Bay. So sa tingin nyo, saan may lapsa sa pagitan ng LGU or sa pagitan ng mga nagpapatrol sa dagat? Kasi from the very beginning, sir, alam natin illegal yung mga saprahan eh. Hindi naman yan itinatayo overnight, di ba po? So uubos din sila ng ilang araw bago maitayo yan eh. From the very beginning, kung namomonitor na may nagtatayo ng ganyan, di ba dapat yun ay hindi na hinahayaan? So hindi tayo aabot sa ganito na nakatayo na lahat yung structure narinig ko na yan. po pahayag kanina, nagkaroon po kasi ng medyo hindi pagkakaintindihan, mga thin line
of interpretations na sinasabi kanina ng ating mga kasamahan sa ibang ahensya. At siyempre po kami naman yun ang pangangalagaan ng Coast Guard natin ay ang safe navigation. At sana pagkikipagtulungan natin sa ibang ahensya, mapanatili natin yung pagproteksyon sa ating marine environment. So with this, kaya nga nagkaroon tayo ng mandamos kasi siyempre siguro po yung mga pagkukulang nung una at maiwasan na hindi naman po para sa atin ito ngayon. Ito po ay para na rin po sa lahat ng henerasyon na darating pat makikinabang ng ating Manila Bay. At di lang mangingisda ang nakikinabang sa ating Manila Bay, kundi lahat tayo kahit nasa lupa. Nararamdaman po naman or nararanasan po naman natin siguro pagbaha. Because of this, magkakaroon din ng epekto yon sa ating lalo na sa Laguna Lake, mga tubig doon na hindi nakakalabas at naapektuhan. At lalo na po yung pagproteksyon sa ating marine environment, maiwasan po natin itong mga basura. At pasalamat tayo, meron po tayong gobyerno sa ngayon na talagang papahalaga sa ating kapaligiran. Ito ay ating nakikita sa pamumuno ng ating butihing Pangulo, President Mayor Rodrigo Romualdez Duterte. So sana po maintindihan ng mga salinlahi pa sa ngayong henerasyon na ngayon at sa mga salinlahi pang darating na patuloy na pangalagaan ng ating kapaligiran, lalong-lalo na itong Manila Bay. Na simula pa ito yung nagbibigay na ng hanap buhay, kasayahan at kung ano pang maidudulot na kabutihan para sa lahat.